Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Round number 4 na ito ng ongoing European Chess Team. At sinubukan ng Board 1 ng Finland na si International Master Toivo Kainanen, si World number 1 Magnus Carlsen. Yan ang aalamin natin. Sa end part ng video, papakita ko sa inyo ang kanilang team standing. Ang ginawa ni Kainanen nag D4, Knight F6 si Magnus, C4, E6, G3, approaching Fianchetto system, nag D5, Bishop G2, Bishop E7, katalan na ito, nag-castle, castle, nag A5. Ayun. Laging may mix si Magnus ng panligaw sa opening dahil ang palagian dito, ang ginagawa, D takes C4. Pangalawa, A6. Pero ito, parang na mouse slip na laro ng computer. Face-to-face tournament naman ito. Ibig sabihin, itong A5, malaman niya na interesting talaga. Nag-Bishop F4, develop, kumapture na sa C4 at nawala na po sa talaan ng aklat. Dahil sa huli pang naitalang laban dito, may tumira ng C6 at may tumira ng B6. Yan, okay, tingnan natin itong bagong position. D takes C4, nag-Queen A4 para babawiin na yung pawn, nag-Knight D5, Queen takes C4, Knight takes, G takes F4, Knight D7, Rook D1. Ayan, para ready na sa D-file. Nag C6 para solid ang D5. Nag Queen C2, iwas kagad, Knight F6, Knight C3, Knight D5. Tiniret din ang pawn. Nag E3 para solid lang, Bishop D7. Okay ang position ni IM dito Knight E5, di ba? Lakas ng Knight Nag Bishop E8, F5. Ayun, bumasag na pero kitang-kita sa evaluation bar medyo hindi sang-ayon ng computer engine. Dapat daw ang tira ay Knight E4. Saan pupunta yan? Maaring Knight C5, mga ganon. Pero dito, nag F5 basag. Nag F6. Inatake ang Knight pero minarkahang bad move ang tira ni World number 1. Dapat daw ang tira Bishop D6. Para yung queen, pupunta nga doon sa H4 at kung capturein man ng E6, okay lang. Magkakaroon ng control na malakas ang black sa F-file. Okay, nag-F6, Knight F3, bumalik. Pero dapat daw ang balik sa D3. O yan po, pinapakita ko sa inyo yung mga accurate na dapat nagawa. At na-miss Knight F3, E takes F5, Knight takes D5, C takes D5, Queen takes F5. Yun nga lang, nasa kamay ni Magnus ang dalawang espada. Malakas yan, bishop pair yan G6, Queen D3, A4. Ayan, kinain ni Magnus ng bahagya ang space sa queen side. At nag-Rook AC1, King G7 para makover na rin ang weak H6 square. At nag-Knight E1. Ayun, dito medyo naghahanap si IM ng magandang pwesto ng Knight. Okay, so binuksan niya ang diagonal. Bishop D6, Rook C2, Queen D7, pumatong battery, Bishop F7, at nag-Queen E2. Ayun. So, itong Queen E2, simple lang, pero yung Knight ilalagay sa D3 at ilalagay sa C5. Hinanapan niya ng magandang pwesto. Rook A, C8, Knight D3, B6, para control lang sa C5 at nag-A3. Ayun. Bumaba na naman ng konti ang evaluation bar. Dapat daw dito Queen D1. Ayun, para may sabayan ng capture-capture doon at para bumigay ang pawn sa A4. Okay, balik tayo. Nag-A3, Rook C4, Knight B4. Knight B4. Tapatan ng tore. Yun nga lang, yung Knight Kinapture lang, good move. At nag-Rook takes C4, D takes C4, A takes B4, nag-B5. Ayun, para talagang sementado na ang pawn sa C4. Queen D2. So, maagap na pagdepensa kaagad. G5. Kasi itong pawn sa B4, mahina. Weak yan. Nag-G5, Queen C3, Rook D8, Rook D1. Ayan, para mag-E4, D5. Bishop D5, nag-F3. Para mag-E4. Okay? Nag-Queen D6, Rook D2, abangers lang si IM. Ba't ayaw niya mag-E4, E4. Kung ako mag-E4 na ako dito, parang okay naman. Bishop E6. Yun nga lang, pag E4 ang drawback, butas ang F4 square. Tapos may mga G4 na paparating. Grabe, Pabutas-butas lang technique si Magnus. Nag-Rook F2, H4,
Bishop H3, ayun, namarkahan ng bad move dito. Si Kaynanin, dapat daw E4 na. Pag nag-Bishop C6, D5, Bishop D7, at Queen E3. Para mag-F4 pag nag-Queen takes B4. Parang gulo-gulo na lang ang gagawin. Babasag ng F4. Yan po ang gusto ng computer engine. Pero nag-Bishop H3, hinabol ni Magnus ang exchange na, at nag-King F1. Bad move na naman. Pupunta yata dito sa E2, no? Siguro nape-pressure dito si Kaynanin. Pero ang tira daw na accurate ay E4 pa rin. Mahirap pa rin to eh. Kasi kahit paano buo pa rin ang sentro, no? Tagal pa lang itulak yung E4. Nag-H3, King E2, another bad move. Still E4 pa rin ang recommended. Pero nag-King E2, F5. Ayun, para hindi na maka-E4 pero brand X pa rin mga kamatyas. Dapat daw ang tira G4. Kiliti na kagad. Basag na kagad. Yan po yung mga accurate moves na na-miss nila, no? F5, King D2, Queen D5, King C1, F4. Bumasag para maging mahina ang pawn sa D4. Bad move pa rin ang tira na yan. Accurate ay G4. Grabacious yung G4 na yan, no? Kahapon pa, pinapatira. Grabe. Para may mga sundot mamaya, mga ganun-ganon. Grabe Pero F4 ang pinili ni Magnus. E takes, G takes. Bad move pa rin. Dapat daw Rook E8. Ay hanep. Medyo malalim talaga ang computer engine. Pag kinapture ito, tingnan lang natin silipin. May capture. Pag nag-King C2, kasi pag King B1 may check sa ilalim. Pag nag-King C2, magro-Rook E3. Makakapag-create ng powerful attack ang black. Okay, balik tayo. Pero kinapture kagad ni Magnus eh. Queen E1, good move. Inunahan ang E-file. Yan. Nga namarkahan ng good move naman. King F7 para maipilit pa rin ang Rook E8. Queen E4, hinamo na. Takes. Okay, bitin pa rin naman ang pawn. Nag-Rook G8. Ayun. Dito, kinargahan na ni Magnus ng malalim na understanding sa endgame. Takes. King E6. Oo nga. No? Bibigay ang pawn sa H2 kasi may check, kuha. So, nag-Rook F2, nag-Rook G2 kagad. Siyempre, kung check dito, baka nasa isip nyo, Coach, bakit hindi chumek muna? Magki-King C2. Pagka nag-Rook G2, may Rook D2. So, parang wala pa rin mangyayari. Dito, mabilis. Rook G2, may impact kagad. At nag-Rook C2. Siyempre, kailangan itabi sa King. Pero kaibahan nito, yung King nasa ilalim. At nag-Rook G1 check. King D2, Rook G4, atake sa pawn. King C1. Bakit hindi nag-King E3? Ano meron? Pag nag-King E3, magro-Rook G2. Talo pala kaagad yun? Ay, oo. Kasi nakaangat na yung King. Talo kaagad ang puti, oh. Malaki pala diferensya nun sa King C1 sa King E3. Kasi may, halimbawa, i-exchange na ganyan, di abot na, di ba? Kaso may ganun eh. Ayan, oh. May makakatawid na malupites na pasponi. Galing. O kaya kailangan King C1 lang. Kaso, bumigay yung pawn sa E4. Rook C3 para bumigay na ang pawn sa H3. Nag-Rook H4. Yan, dinipensahan muna. King B1, King D5, Rook G3 capture. Okay, so slightly better lang ang black dito. Pero time control, 43 seconds na lang. Si Kaynanin at 13 minutes pa, si Magnus. At dito, may tinirang excellent move si Magnus. Unexpected yung tira na yun pero grabe pala yun. Sige po, pakiguess nyo yun. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats po sa mga nakakita. Rook E4, excellent move. Binigay, iniwanan na ang pawn sa H3 pero ang mabigat niyan, yung mga kalikot na gagawin. Kinapture, bad move. Dapat daw ang tira King D2 para protection lang sa E2 square. Ganyang kahiwaga ang endgame mga kamatyas. Isang square lang oh. Okay pa rin ang puti eh. Tapos babalik lang ang tore para depensahan naman ang pawn sa H3. Kumbaga sinubukan ni Magnus. Baka kumagat. Kumagat nga. Naka-Rook E2 check. King B1, Rook E3. Yun ang mabigat. Napakabigat ng endgame understanding dito ni Magnus mga kamatyas. Rook H5.
Hindi pwedeng daanin sa king and pawn. Wala, ipasok sa rule of square. Pag nag-h4, king f4 lang. Nasa rule of square, habol yan. Samantalang yung king, passive sa ilalim. Ni hindi niya magagawang umikot dyan kasi anytime may push ng c3 or a3, tatawid ang isang pass pawn dyan, talo kagad ang puti. Sugswang ang king dyan sa baba. Samantalang ang king, tatrabahuin na makuha ang pass pawn. Ganon katindi, no? Kaya dito nag-rook h5 para mapingas ang pawn sa b5, nag-a3. Another super move of the day. Of the game. Grabe, kasi pag kinapture ito, magkiking c3. Tingnan nyo kung grabe, gaano kamamaw itong si Magnus. Magkiking b3 yan, oh. Pakita ko lang sa inyo, pag nag-rook takes b5, king b3. Ito na, threatening matchas, di ba? Obligado ito, c3. Ang bilis. O, anong gagawin pa? Pag nag-king d1, may c2 na. So, rook d5, check. Takes, king b2, then c2, c1. Napakabilis ng pawn promotion na yan. Okay? Kaya, nag-rook g5 lang. Rook b3, ayun. Bumigay. Rook g4, check, king d5. Rook g5, check, king e4. Kinapture, takes. King c1 at dito nag c3, rook a5 pero hanggang dito na lang po ang laban, panalo si Magnus pero ang time control 0-0 mukhang na flag down yata itong si IM. So talo na rin naman kasi mag a2 na rin ang next move then rook b1 tapos a1 queen, walay na. Grabe lalim no ng endgame ni Magnus. Nakita nyo po yung mga tricky blows niya no. Grabe. Kasi may mga tactical blows na malupit. Ito, mga tricky endgame blows na, naku, ang lalim. Na parang, unang tingin parang wala lang, pero grabe na pala ang sunod-sunod na mga ibabayo sa'yo. Ganun po katindi ang lalim ng endgame ni Magnus. Sana po natuto tayo, no? Kaya mahalagang aralin ang endgame. At syempre, yun nga lang, wala na rin kasing oras si kay Nanin, kaya medyo kinapos na rin. Mahirap na rin talaga yun, may pressure pa. Okay, so tingnan natin ang kanilang standing. Team standing after round number 4. Sino na ba ang leading sa Europa? Pinangungunahan ng Armenia. Ayan, malakas ang Team Armenia. No, kahit sa Olympiad, ilang beses na nag-champion sa buong mundo yan. Germany, pumapangalawa. No? Tied sila ng Poland with 3.5 points. Serbia, Italy, Greece, Netherlands at pang-ilan ang Norway na pinangungunahan ni Magnus dito. Nako, yung mga kasama niya ay natatalbos Pang number 26. 'Di ba? Malakas si Magnus. Kaso ang problema, yung kaniyang mga galamay, kailangan pumapalo din. Ganyan ang team tournament malakas ang Armenia talaga. Napag-usapan nga namin yan nung nandun kami sa Osamis sa Chess Festival 8-in-1 nung pauwi kami. Bago kami umuwi, meron kaming dinner's night sa hotel. Usap-usap kami ng mga kasama nating GMs. GM Joey Antonio, GM Torre, GM Lilo, IM Nolte, IM Banky, si Bangkod, na ibang klase po ang team play ng Armenia. Hindi ganun kalakasan kung itatapat mo sa mga 2,700 ng ibang country sa Olympiad, pero ang galing nila sa team play. Meron talagang ganun. Malakas ang Armenia So ngayon, leading na naman ang Armenia. So abangan natin kung mapaninindigan ng Armenia ang kanilang pagka-leader dito sa round number 4. So, abangan pa rin natin ang magiging resulta ng round number 5 at especially sa laro ni Magnus para matuto tayo mga kamatyas. Maraming salamat po sa inyong matyagang panonood. Sana po natuto kayo at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.